Eto nga guys, naghalo ako ng skim coat. Ito, super kinis skim coat. So, tingnan nyo kung paano ko inahalo. Nalagay sa planggana tapos ilalagyan ko ng tubig. Kailangan at ginagamitan ko ng ganito, panghalo na to. Pero kailangan medyo marami-rami ang tubig. Hindi siya malapot para mahalo ng maigi. At ito nga yung proseso para mas mabilis. Lagyan natin ng konting tubig pa. Ayan. Hinahinayan lang. Ganyan kalabnaw para mag-mix ng maigi. At mas madali kasing ipahid yan. Pag malapot kasi mahihirap. Ito yung ginagamit ko pag nagmamasilya ako ng wall. At saka ito yung ginagamit ko. Ayan. Mas mabilis kasi ito guys na gamitin kontra tong maliliit na paleta. At ganyan ang una, ganyan ang paghawak. At ito nga, ipapahid na natin. Ayun. So, pahid na natin. Bali, second coating na to. Ayan, dandahan lang. Hindi mo bibilisan kasi nga para pag first time ka pa lang, kailangan dahan-dahan lang. Hagod-hagod mo lang yan dyan. Nagsimula kasi ako sa taas. Tapos pababa. Yung bandang huli yung baba. Pero ito, tapos ko na yung first coating. Tapos yung second coating na to. Dandahan lang siya. Mas mabilis ipahid pag malabnaw. May buhangin. Tinanggal natin para hindi kumalso sa paleta. Ayan lang, dandahan. Dati kasi nakikita ko yan sa mga kasama kong nagkatrabaho sa drywall. Kaya yan ang ginagamit nila. Mas malapad ng konti na paleta. Para maiwasan yung bukol-bukol. At ito nga yung first coating. Tapos mag-apply tayo ng second coating yan. Pero bago ang lahat, yung mga corner, kailangan gamitan ko ng Shoreline corner. Ito tapos na guys dito. First coating yan. Ito yung tape para sa shoreline corner. May matutupi yan sa gitna. Nagiging 45 degrees. Yan, may pandikit yan sa kabila. So, yan ang gagamitin natin sa cornering. Para straight yung corner. Kasi ang ibang corner kasi balabaloktot yan eh. O pag in-apply yan, mapangit tingnan. So, may pandikit siya. O, ididikit natin yan. Bali, babaloktotin natin yan kasi nagiging 45 degrees yan pag nababaloktot para dyan sa corner. And medyo matagal lang ikabit kasi dinidikit siya para hindi siya malaglag. Kaya hindi gano'ng makita guys kasi puti kasi hindi na nakadikit. May sariling pandikit kasi yan. Pag nilagay mo yan, straight yung corner. Kung halimbawa balok-baloktot yung kantuhan, huwag mong persahin na itulak yan. Basta dumikit lang sa kabilang side, straight siya. Tapos, kung may dapat batakan dyan, batakan mo na. Habulin mo kasi yan ang masusunod eh. At ito nga, kinabit na natin. So yan, pinahawakan ko kay bangis kasi natatanggal. Hindi kasi ganong dumidikit yan sa kanto. Pero okay naman, madali lang naman yan. Yan, ako na lang ang gumawa. Kanina pinahawakan ko kay bangis eh. Ayun, dumikit na siya. At ganun lang guys, kadali. Ayan, dumikit na nga
Kasi minsan pag wala yung tape na yan, pangkantuhan, pangit talaga tingnan guys kasi baluktot. Hindi tuwid yung kanto. So, sakit sa mata. No? Maraming gumagawa kasi na ganyan eh. Talagang unang tinitingnan nila yung kanto. Yan yung pinakasulok. At ayan okay na. Nailagay ko na at pinipinish ko na lang. Ngayon, pag matigas na yan, kasi medyo makapal yung masilya dyan eh. Patigasin ko muna yan, tapos babalikan natin para okay na. Ito naman, itong second coating na yan, inuuna ko sa taas yan. Para pag tumulo dyan sa baba, hindi pa tapos yung baba. So, taas pababa ako. Ayan, may mga uwang kita nyo yung, yan may malalim siya. So, babalikan natin yung malalim na yan, Pero dandahan lang, huwag mong bibilisan paghagod. Nakapas forward kasi to kaya medyo parang mabilis lang. Ayan. Oops. Malapit na. Konting-konti na lang guys. Dito na